God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. Ako po si Flor Tamayo from La Maria. So, neighbor po namin si Lando at saka si Racel. Kanina lang po, nagkwento sa akin si Lando dahil I asked him what really happened. May struggle ba? Kasi parang yun yung parang painful sa mga naiiwan. Katulad ng sinabi ni Brother Lando, walang ganon. Yung talagang soul ni Tatay Remigio, probably nakasama na siya ni Lord, wala nang pain, wala nang sakit. Alam niyo po, medyo mahirap kasi yung mawala ng minamahal sa buhay. Oh, sorry. Pagka may umaupo, yung mga magkakamag-anak po, sila na po yung nag-aasikaso. Pag nawala po tayo, yung mga pag-aari po natin, naiwan natin. Kung ano man po yung naipon natin dito sa lupa, yun po yung hindi naman natin nadadala sa afterlife. Sa madalit salita po, yung ating pong maiiwan dito, yung pagmamahal lang. Kung ano po yung na-accumulate natin dito sa lupa, hindi naman natin siya madadala. Pero yung binigay po natin sa ibang tao na pagmamahal at pag-aasikaso, Lahat daw po kayo. yun po yung ating dadalhin sa kabilang buhay. Sa bawat pangangailangan ni tatay, sa pagkakasakit ni tatay, kahit natahimik lang kami, hindi namin din napapadama sa kuya namin. Ngayon gusto ko samantalin pagkakataon na maraming salamat sa kuya ko. Kasi siya yung naging provider ng pamilya. Makwento si tatay, marami siyang kwento, yung mga journey niya, yung mga pinagdaanan niya, na ilan doon ay ayaw niya na maulit para sa amin. Kaya hanggang sa kahuli-hulihang panahon niya, hindi yung sarili niya yung inisip niya. Kami pa rin, nag-aalala siya, paano kami pag naiwan niya. So, yun yung siguro, mas naiintindihan namin kasi mga magulang na rin kami. Masakit po, no, nung mga unang oras na nawala siya dahil nabutan pa namin siya, talagang mainit pa. Halos ayaw kong ibigay. No? Kahit na siya ay 83, nahihirapan, may sakit. Masakit pa rin i-let go, no? Kasi ang lola ko ay nabuhay ng 98. At yun ang pinabubura ko dun sa tatay ko. Sabi ko, tay, di ba si nanay nabuhay ng 98? Kaya niyan. Masaya po ako kasi ang tatay ko po, alam ko nasa langit na, hindi na kailangan ipanalangin, kundi kami po yung panalangin nyo, yung magkakapatid na buhay. Kasi ang tatay ko po, madalas po kami nagkakausap niya, no? At nung huling gabi ng pagbabantay ko sa kanya sa ospital, hindi ko malaman bakit hindi ako mapakali yung gabi na yun. Ayokong gawin sa kanya na magbigay ng pasasalamat, pero yung tawad, matagal na ako nakahingi sa kanya ng tawad. Sa mga pagkukulang ko sa kanya, magmula ng bata ako. Ang nasabi ko sa kanya nung Thursday night na bago kami lumabas ng Friday, sabi ko, tay, salamat. Di ba, hindi naman tayo talaga taga rito. Umuoo siya. Sabi ko, di ba tay, hindi naman tayo bigo, hindi tayo pwede sa mundo. Sabi ko, kasi di ba, ang true success, kapag alam mo na ang pangalan mo nakasulat ng saklat ng buhay, umuoo siya. Nung nagpadala si Cheche sa kanya, ng isang preacher, ayaw niya makinig. At ang sinabi niya, ang alam ko, yung sinabi ni Jesus, sabi niya na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So masaya ako kasi alam niya, no, na kung saan siya pupunta dahil may pananampalataya siya. Although hindi siya nagsisimba, wala siyang church, alam niya yung Word of God. Ang isa pang verse na alam niya, yung Acts 4:12, no? Na sa silong ng langit, walang ibang pangalan na binigay sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Yung aalis ka sa mundong ito, na alam mo kung saan ka pupunta. Hindi yung ipapanalangin ka pa, hindi sigurado. Kaya, ang isa pang naging sigurado ako na nasa heaven ng tatay ko, ilang taon ko siya na kinakausap, tayo magpatawad ka. Nagpatawad na ako pero hindi ko makakalimutan. Sabi ko tayo, hindi yun yung
through forgiveness. So, nung mamamatay na siya, no, nung mahina na siya, unang narinig ko doon sa kapatid kong bunso. Ang sabi ng kapatid kong bunso, nakapagpatawad na ako, humingi na rin ako ng tawad. Mga ilang araw, inulit niya sa akin yun pagdating niya rin sa binyan. Sabi niya, nakapagpatawad na ako, humingi na ako ng tawad. Sabi niya, pagdasal niyo lang ako, nahihirapan na ako. Pagamat malungkot ako, masaya ako, ang inaalala ko, tayo, no, yung mga kapatid ko, mahal ko sa buhay. Kailangan, sabi ko nga, yung buhay ng tatay ko, yung aral. Aral ng buhay ko, ng tatay ko. Parang ang pinakakawawang tao, yung aalis ka sa mundong ito, na hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang kasiguruhan. So, ang tatay ko, alam niya, no, kilala niya si Jesus, tinanggap na si Jesus bilang Lord and Savior, no, at nagpatawad siya. Wala siyang kinikilala kundi si Jesus lang. Kaya ako, yung lungkot, yung iyak ko ng mga unang gabi, wala po yun. Ang inasahan ko, magkikita po kami ng tatay ko sa heaven. Hindi ko nakita magsimba ang tatay ko. Pero nakikita ko nagbabasa ng Bible. Na talo pa ako sa pagbabasa ng Bible niyan Kasi nakikita ko nga yan dati kahit nung high school ako mag-isa lang siya. Hawak niya ang Bible. Tapos siguro yun yung kanyang sinishare doon sa mga kapatid ko. Tatandaan ko na high school pa lang ako sinasabi sa akin. Makakaganti ka lang sa akin kapag naging tatay ka na. Siguro yun lang. Ayoko na magsalita ng marami. Sabi na lahat ng mga kapatid ko, ng dalawang kapatid ko. Maraming salamat na lang sa inyong lahat na nandito ngayon. Kayo ang nagpalakas ng aming loob. Hindi namin makakalimutan yung ganitong sandali habang buhay. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ito yung palaging sinasabi sa amin nung kami nag-aaral pa. The moment we were born is the moment we are start dying. Kung ating pagnilayan ito, mga minamahal, hindi natin hawak ang buhay na meron tayo. Ang buhay na meron tayo ay ibinigay ng Diyos, ipinagkatiwala upang tayo patuloy na maglingkod sa Kanya. Dahil sa pagmamahal, binigyan ng buhay ng Panginoon ang inyong tatay, ang inyong kaanak, si tatay. Binigyan siya yung tinatawag aklat ng buhay, an empty book na kung saan ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon noong November 21, 1940. Dito ipinagkatiwala ng Diyos ang aklat ng buhay ni tatay para sa Kanya. Siya mismo ang sumulat ng Kanyang kwento, siya mismo ang gumuhit ng Kanyang destiny, at siya mismo ang nagkulay ng Kanyang buhay. Kasama ang Kanyang asawa, si Nanay Leonisa, at kasama ang Kanyang 6 na mga anak. Kayo ang bunga ng pagmamahal ng Diyos sa kanila bilang mag-asawa. Bawat isa sa inyo dito merong kwento kung paano ninyo nakilala ang taong ito. Pero October 6, 2024, natapos na ang kwento ng kanyang buhay. Ang aklat ng buhay na meron siya ay ibabalik na sa Panginoon na pinagmulan niya at the age of 83. Dalawang bagay sa buhay ng tao ang pinakamahirap. Ayaw natin yung taong i-let go dahil mahal natin siya.
Nahihirapan tayong mag-move on dahil hinahanap-hanap natin ang kanyang presensya, ang kanyang sarili. Pero letting go, ibig sabihin, tayong lahat ay capable na ibalik siya sa pinagmulan niya ang Panginoon. Pasalamat kayo at pasalamatan ninyo ang taong ito dahil siya ang naging tatay ninyo, naging lolo ninyo. Siya ay nag-iisa, unique na tao. Iyan ang pasalamatan ninyo sa Panginoon at umasa tayo balang araw, siya ay makasama natin doon sa kabilang buhay na merong pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Amen. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Mamatay din po yung naging daan para masimulan niya yung bagong buhay na kung saan wala nang katapusan. Dito po inabot lang siya ng 83. Pero yung buhay na nilipatan niya, buhay na ito na walang hanggan. Papapalitan ng kanyang paghihirap ng bagong katawan. Katawang hindi na nasisira, hindi nagkakasakit, hindi tumatanda. At dahil po sa binigay ng pag-asa ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagkamatay, sinira ni Hesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa kanyang pagkamatay, muling sa kabuhay, binalik ni Hesus ang ating buhay. Siya ay muling babalik na puspos ng kalwalhatian sa kanyang pagbabalik. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa atin, subalit alam natin na sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. In the sky, also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dare to, why? Ngayon ay amin pong itinatalaga sa lupa ang kanyang katawan. Lupa sa lupa, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo, pagkat sila ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan.